What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Dinepensahan ni Atty. Panelo itong winika ni PRRD at ni Congressman Ungab patungkol dito nga sa mga blankong espasyo ng BICAM report para sa 2025 national budget. Paano ba naman kasi una na pala nagsalita itong si Senator Amy Marcos at nag-report pa nga na talagang may nangyayaring anomalya o korupsyon sa ating bansa. Ngunit ngayon na itong si PRRD na isang Duterte ang nagsalita, bakit tila'y binibig deal ngayon ng mga nasa Malacanang ang pahayag o opinion niya at sinabihan pang fake news ito kahit totoo naman ang kanyang winiwika. Masyado naman kayo sensitive mga ma'am and sir pagdating sa mga Duterte. Pero bago ang lahat huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At dagdag pa nga ni Madam Maharlika mga kababayan na itong sinatambalos at Liza Di Umano ang utak sa lahat ng mga pangyayaring ito. Dahil itong si Bonget talagang puppet lamang di umano at hindi na alam ang kanyang ginagawa bilang presidente. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Ay nako, Attorney Sal. Pero alam mo, laman din ang balita si Pangulong Duterte regarding doon sa 2025 budget. Kasi sa interview niya sa Davao City, kasama niya si Congressman Isidro Ungab, yung dating chairman ng House Appropriation Committee, tinawag ni Ungab na depektibo ang niratipikahan ng Kamara at Senado na BICAM report para sa 2025 national budget. Napansin ng mababatas na maraming blanco sa natong report na karamihan ay nasa Department of Agriculture o on program appropriations. Kaugnay ng Attorney Sal, pinalalahanan ng dating Pangulong Duterte ang mga mababatas na maging transparent sa national budget. Bakit blanco? And pwede bang mag-ratify ang presidente at yung BICAM ipapirma nila sa Pangulo na may mga blanco ang budget, Attorney Sal? Alright. Number one, kasi yung mga media kanina, bigyan niya muna ako ng, hindi ko pa narinig yung sinabi ni Presidente Duterte. Hindi ko rin narinig yung sinabi ni Kong Ungkab. So pinadala nila sa akin yung mismong video. So pinapakinggan si Congressman Ungkab. Ang sinasabi niya, doon sa bicameral report, hindi mo yung, yung General Appropriations Act, merong mga unsigned portions. O madali sabi, bakit ganon? Yun ang tanong niya. Kung yun ang, sabi niya, hindi pa pwede, mali ito. Ang tanong ko ganito. Teka muna, yung bang unsigned portions doon sa bicameral report, na-incorporate ba yun sa General Appropriations Act assigned by the President? Kasi, kung totoo yung sinasabi niya, yun ang opinion lang ho ito ni Presidente Duterte, tama. Kasi nga, magiging irregular. Pero ang reaksyon ng Malacanang, fake news daw, fake news si Presidente, mali siya. Mali ho kayo doon. Pakinggan niyo muna kasi bago kayo yan ang problema sa walang tagapagsalita ang Malacanang Dapat kasi meron kayong ina-appoint ng tagapagsalita para pinag-aaralan niyo muna. O nagre-react kayo, yung Ungkab was accusing them of certain irregularities. Kaya sabi ko doon sa statement ko, you have to validate first kung totoo yung sinabi niya. And ano bang ebidensya? The best evidence is the document itself. So yung mass media, examine niyo yung committee report, BICAM, kung totoo yung sinasabi niya. At kung totoo naman yung sinasabi niya, examine the General Appropriations Act kung yung sinabi niya nandun din. So kung totoo yun, tama ang opinion ni Presidente Duterte. Makukulong kayo pag ginagawa niya. So wala akong masama sa sinabi ng pareho. Kayong bahalang mag-examine. Tsaka masyado naman kayong sensitive, mga nasa Malacanang. Nagbibigay lang naman ng opinion nitong si Tatay Digong, napakalaking big deal na sa inyo yon. Ano yon? Ayaw niyong binubutata? Ayaw niyong binubutasan kapag may nakikitang mali o anomalya sa mga dokumentong pinapasa niyo? Umayos-ayos nga kayo dyan. Nagmumukha tuloy kayong mga bangag. With this issue na ni-raise, Congressman Ungab and the former President, can we demand Congress na ilabas or yung transcript ng BICAM? Definitely. Bakit naman hindi? Unang-una, alam nyo, ever since nung unang lumabas yung BICAM, I was already questioning the constitutionality of a bicameral report. Kasi, di ba, upper house, lower house, may kanya-kanyang version. Hindi naman sila nagkakapareho. So, ginawa nila, nag-create sila ng BICAM. Pero yung BICAM, binubuo lang yun ng ilang tao na kumakatawan doon sa dalawang sangay ng Kongreso. Hindi dapat yon sa aking pananaw,
pag hindi hindi parang align, o di tumawag kayo ng special session, kayong dalawa, doon yung pag-usapan yan. Ayaw namin yan. Gusto namin to, magkaisa tayo. Hindi yung, di ba yun yung sinasabi ni Inday, kayo lang dyan eh. O, hindi ba? Kagaya ng kaibigan nating isa na gusto maging senadora na nagkukunwaring kalaban yung kapatid. Yung pala, hindi naman. Kontra-kontra siya sa ganito. Hindi makakapasa. Yung pala, nung nagkaroon ng biglang 26 billion yung kongresista, 6 billion biglang nakapasa. Yan hindi maganda eh. Kaya ever since, sinasabi ko, ang source of corruption is access of the members of Congress to money. Dapat talaga tanggalin na yan. Executive lang dapat yan. Wala nang budget allocated for the members of Congress in whatever form. Para wala nang problema. So are you saying tanggalin natin ang power of the purse? Hindi, ang power of the purse, sila lang ang magdi-decide. Doon sa executive na, ito aming panggagastos yan. Tingnan nga namin kung tama yan o mali. Pero ang ginawa nila, ito, lagay mo dito para makakuha kami dyan. Hindi pa pwede dapat mali yun. Dapat, absolutely, wala ka ng access. So, kailangan natin ng charter change, pagbabago ng konstitusyon. Kailangan mo ng pagbabago ng saligang batas, kailangan mo ng pagbabago ng gobyerno, kailangan mo ng pagbabago ng sistema, kailangan mo ng pag-abolish ng Kongreso pansamantala. So if you are to abolish Congress, the next move is to change the Constitution. Amend the Constitution. Hindi. Pwede mo namang unahin yung change the Constitution. But by changing the Constitution, you can abolish Congress. Mawawala, magiging bago eh. Or, magkakaroon ng revolutionary government, tatanggalin mo ang Kongreso. Maraming pa pwedeng senaryo. So sakali the scenario magka-RevGov tayo. So whoever mag-lead sa RevGov, pwedeng siya magiging legislative body. Wala na yung Kongreso muna. I mean, kung siya na whoever is yung mag-lead ng RevGov, of course, abolish na yung Congress. Yung Constitution, kung sino man ang mamuno, pwede baguhin. Oo. In fact, hindi ba, ginawa ng 2 beses yan. Sinuspindi nga yung, binago nga yung saligang batas, ang revolutionary government nga. Panahon ni Cory at panahon ni, sino pa yung isa? 2 beses na yan eh. Okay, pwedeng gawin na. Actually, pwede nga si Marcos Jr. mismo mag-declare revolutionary government. But, meron ba siyang moral ascendancy to declare RevGov? Yan eh. Whether one has the moral ascendancy or not will depend on the perception of these sovereign people. Yeah. Saka, magagawa lang niya yan kung suportado siya ng militar. Kasi kung hindi siya suportado, kahit anong deklarasyon mo niya, baka ikaw pa ikulong. This weekend, Attorney Sal, sinaganap yung simula ni-launch ng SMNA, Attorney Sal, yung senatorial interviews this weekend. And naging sa mga interview nga nito, Attorney Sal, para sa kanila, phenomenal yung itinuring ng ilang kandidato sa pagkasenador, yung pinangunahan na laban sa iligal na droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang naging komento ng mga senator aspirant na sumalang sa sukatan program sa SMNI. Ito ang balita ni Paul Montewan. Aminado ang independent senatorial aspirant na si Attorney Angelo de Alban na tagumpay ang drug war campaign ng Duterte administration. Sa katunayan, phenomenal nga raw niyang maituturing ang nasabing kampanyan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagsugpo sa problema ng iligal na droga sa bansa. Napaka-phenomenal nung nangyari nung nakarang administrasyon na sila ay nakakuha ng tiwala kay former President Rodrigo Duterte at sila mismo nagpalista sila sa mga otoridad na sila ay gumagamit. Bagamat hindi man anya perpekto ang war on drugs, ay naging dahilan at batayan naman ito para matakot ang mga kriminal at mga sangkot sa transaksyon ng illegal na droga. Sa ilalim Dapat nga mabalik yung kampanya laban sa droga ni Tatay Digong lalo na't lumalala na naman dahil sa kapabayaan ng ating gobyerno. Palibhasa, sila din mismo di umano gumagamit din. Kaya ninonormalize na lang nila ang mga ganitong transaksyon. rin ng Pangulong Duterte nakita ang kagustuhan ng mga apektado ng illegal na droga na sumailalim sa rehabilitasyon dahil na rin sa suporta ng pamahalaan noon. Siguro kung meron tayong gagawing batas dyan, ay dapat mapondohan yung rehabilitation nila. Kasi kung sila ay nagpalista, ibig sabihin, tinatanggap nila na sila ay drug user. That's one. Acceptance is the key. Second, anytime gusto nila magpa-rehab. So dapat pondohan natin yung any effort to rehabilitate them. Kasi kung sila na mismo gusto nila yan, bakit hindi natin suportahan sila? Sila ay kapwa-tao natin. Bukod kay De Alban, paborin ang senatorial aspirant na si dating Defense Secretary Norberto Gonzales sa paraan ng pagsugpo sa paglaganap ng illegal na droga sa bansa sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Pero talagang phenomenal ang nangyari ng panahon ni President Duterte. Na lahat ng gumagamit ng droga, kinabahan at naghangad na pumunta sa mga pulis. Daang-daang libo ang nakita natin ang talagang naglabasan. Yun sa akin, phenomenal yun na epekto ng war on drugs. May mga sinasabing abuso. Pero very important sa atin na for the first time in the nation's history na halos lahat na gumagamit ng droga lumabas.
Parehong sumalang sa ikalawang episode ng senatorial interview karapat-dapat ka ba program ng SMNI, sina Attorney De Alban at former Defense Chief Gonzales. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNI News. Ano dyan? Kami nasa likod. Dapat ikaw nandyan. Ikaw ang host. OMG, Attorney Para Sal. makita ang takbo na mga... Pero alam mo, Attorney Sal, sana makita ng mga kababayan natin yung mga iba't ibang mga kakayahan. Kasi sinusukat nga through this program, their capability if they are really pang senador ba sila or hindi. Sinukat ka, tinimbang ka, ngunit kulang. Samantala, iba't ibang sektor at grupo ang patuloy na nagpahayag na kanilang suporta sa Kingdom of Jesus Christ or sa spiritual leader ng Kingdom of Jesus Christ, si Pastor Apollo Siquibloy na tumatakbo rin bilang central aspirant sa nalalapit na midterm election sa Mayo. Yun yung sinasabi ni Congressman Ungab at ni Pangulong Duterte na doon sa bicameral hearing na yon at doon sa report na yon ay blanco. Okay? Blanco ang mga line items. Kaya nga nagdrama si Bangag doon, nagsinungaling sila noong December 15 or 16 ba yon? Kaya 15. Basta, bago magpasko, na sinasabi na pag-aaralang mabuti, titignan ng mabuti, yung natututukan daw ni Bangag Jr. kung paano or pag-aralan niya yung bawat linya by linya doon sa bicameral report na yon. Alright? So ngayon, nagsalita nga si manggagamit doon, si Amy Marcos, na ayaw, hindi siya pumirma doon na sinasabi niya na paano daw siya pipirma ng, ano ba eksaktong term niya, eksaktong word niya dito. Ni-screenshot natin dito. Ang sabi ng hitad, alright, December 18, dumating ang ika-11, sabi niya, dumating, siyadong malalim ang Tagalog, dumating ang December 11, ang petsa ng pangalawa at huling BICAM meeting. Uulitin ko po ang ikalawa at huling meeting nitong BICAM na ito. Minabuti kong hanapin ang mga papeles at dokumento bago sana magsalita at magbigay ng anumang reaksyon. Ngunit sa kasamaang palad hanggang ngayon, lahat kami ay nangangapa sa dilim. Ito ang daming drama nitong Jutang Genemes na mga eksenang ito eh. Walang mga detalye o paliwanag ni walang konkretong numero. Andiyan na rin naman niya si Senator Amy Marcos. Pero bakit ganyan nga naman, Madam Harrica? Hanggang salita na lamang siya, wala siyang aksyon. Ano pang silbi niya bilang senador kung siya mismo hindi gagawa ng aksyon patungkol dito? Alam niya naman pala na may ganyang nangyayari. Hay nako, huwag niyo nang iboto tong si Amy Marcos, mga kababayan. Wala ding kwent. Sa mukha ng kapatid niyang Bangag. Numero, ang tanging hawak ko ay ilang datos ng DSWD na tila nila pastangan. Sabay ang PhilHealth, sabay na rin ang DepEd, kaya't sa kabila ng pagnanais kong makisama, hindi ako pumipirma sa kahit anong papel hinggil sa BICAM report na yan. At nagsusulong, magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto para lamang ipasok ang AKAP. Lakihan ng labis-labis ang MAIP at pagpiestahan ang DPWH, paano naman ako pipirma sa blankong kulang-kulang na papel? So ito'y confirmation, actually, dun sa statement, sa revelation or expose ni Congressman Ungab at ni Pangulong Duterte. Sabi ni Amy Marcos, sa hindi ba lamang dahilan ni wala akong natanggap na kahit anong tugon. Hindi pinakinggan ang aking pakiusap. Di ba, binoljak natin sa nung time na yan. Sabi ko na presidente ang kapatid mo, wala kang alam, wala kang hawak na papel, ganyan-ganyan, drama-drama. Ngayon, mga palangga, alam na natin na itong pamilyang ito, puro kaletsihan, puro kasinungalingan. Now, ito ang eksena ngayon. Okay? Hindi sinagot ng mga nakapirmang mga Jutang Genemes. Okay, nasa na yon? Ng mga senador na. Sino ba yung mga nakapirma doon? For sure, ang iba sa inyo, alam nyo na kung sino yung mga pumirma doon, di ba? Andun tingnan lang natin para sa kapayapaan ng bayan. Alright, so ito ang, buti nakabalik na yung TikTok ko ha. Okay, go. Okay, here we go again. Okay, sino bang pumirma dito na mga hitad? Tandaan nyo itong mga pumirma, mga pangalan na ito sa bicameral report. Okay, dito sa bicameral report, ang pumirma ay si Grace po, si Cynthia Villar, si Win Gatchalian, itong Jutang Genemes na nag-file sa akin ng Casey Elizalde ko, okay, nakawatan, ayan, si Dong Gonzales, yung JG Suarez, ito yung mga huwad committee, mga tuwad committee, mga huwad na dapat ipakain sa buhaya yung mga Jutang Genemes na yan. Si Dalipe, si Asidre, si Neptali Gonzales, okay, sino-sino pa? Kasama dito si, sino to mga to? Joboy Aquino, ang bantot ng pangalan. Joboy, si Bonggalon, itong si Akop, ayan, kilala niyo man yung hinayupak na yan. Si Madrona, si Libanan, si Senator Tolentino, si Jinggoy Estrada, at Jinggoy Estrada. Si Escudero, syempre, at itong si Joel Villanueva, si Zubiri, at si Mark Villar. Okay, I hope wala akong
Nakaligtaan, ano? So ngayon palangga, yan yung sinasabi ng Pangulo at sinasabi ng ninyo, ng mga magagaling na abogado, na dapat managot itong mga hinayupak na ito na pumirma sila doon sa BICAM report na ito na may mga blankong items. Ako nga ang pagkakaintindi ko dito, no, sa simpleng pagkakaunawa natin, na itong report na ito yung grounds, di ba sinabi natin kagabi? Ito yung grounds, ito yung basis, kaya nagkaroon ng GAA or General Appropriation Act na kung saan pinirmahan ni Bangags. Ngayon tatanungin ninyo, sino, at tanong dito ni Attorney Vic, at tanong ng karamihan, pero ako sasagutin ko sa inyo, sino ang naglagay ng numbers o ng figures ng amount doon sa mga blanco na yun? Simple lang. Sino sagot nyo? Di si Lisa Tanas, dahil yan ang presidente ninyo na hindi nyo naman inelect. Yung buwaka ng inang kidnapper, snatcher, lahat na, inisnatch ang kapalaran ng future ng buhay ng mga anak ninyo. Di ba? Literal na kidnapper, smuggler yung buwaka ng inang yan. Si Lisa Tanas lahat yan. Dahil si Bangag, sabi ko nga, sinusubuan lang yan ng pulburon, happy na. Magpulburon tayo ngayon. Grabe, Ito no? si Bangag, ginaganon lang yan. Wala, gumaganon lang yan si Bangag. Yan. Isa lang. Magtipid tayo ngayon lang yung pulburo natin. Nakikita nyo ngumingiwi na. Napakasimple lang itong problema natin. Para matapos na ang kadyotahan ng mga nayupak na ito, tanggalin yung mga yan. Kaya dapat manindigan ang mga brusko, mga nayupak na mga kawatan dyan ay dapat nang tanggalin. Kayong mga brusko, kung may pagmamahal pa kayo sa inyong bayan, sa inyong mga pamilya, kailangan buhatin nyo na ng peaceful yung, lalo na si Liza Tanas at yan si Bangag. Okay, mga palangga. Alam nyo ba? Di ba? Isa sa in-expose natin few days ago na sinabi ko, I think that was Friday, January 17, nagsiliparan na ang mga cabinet secretaries ni Bangag papuntang Thailand kung saan umattend ng kasal ng anak ni Altenco na pag-Corps chief. Kaya ang tanong natin sa mga cabinet ng kongresista, mga palangga, saan sila kumukuha ng pera? At by the way, bakit? Well, choice naman nila yon na magpakasal sila sa Thailand, di ba? Mas maganda pa ba ang Thailand kaysa sa lupang sinilangan natin? Excuse me? Di ba? Tapos tayo ngayon sa mga turista. Pero ang pugwaka ng inang gobyerno ninyo, ang mga namumuno sa inyo, ang anak ni Altenco, meron pa isang kinasal, mamaya, ay pinili pang magbigay ng, ng tourism revenue or income sa Thailand. Kumpara sa atin dyan sa Pilipinas, ang daming island dyan na magaganda. Diba? Promote tourism. Pero bakit sa Thailand? Kasi doon baka, kaya nilang magtago sa kanilang mga orgy or what else? Pulboronic session and everything. Diba? Baka pwedeng ganun. Pero ang punto ko, sa rich car, may nag-send sa atin. At actually, si Political Witch Boy, may mga pinost na pictures and videos dyan. Hanapin nyo na lang yan, nakita nyo naman yan. So anyway, highway mga kababayan, mas pinili pa nila ang mag-party doon sa Thailand, sa mga sobrang exclusive na resort. Alam naman natin, itong buwaka ng inang Marcos Jr. na ito, matagal na dapat itong nakapantay ang paa niya dahil addictus beneficus. Dapat na nakabartolina yan eh. Sa ginawa niyang pagnanakaw, simula pa nung magulang niya hanggang sa ngayon, hanggang sa kaduluduluhan ng hininga nila, ay ang nilalamon nila, 10 ng pamilya nila at ng kanilang mga kaapu-apuhan ay nakaw sa bayan. Alright? Ayun, may nanonood ba sa akin? Kala ko, isa lang ang nanonood sa akin. Nalungkot naman ako. Kala ko, iniwan nyo na si Lola. Okay, mga palangga. Sa kaduluduluhan, pati lahat, itong pamilyang itong Araneta, Marcos, Romualdez, Tambaloslos, ko, lahat ng mga hayop kayo, sa Congress, mga jutang genemis kayo, hindi pa kayo kunin ng lupa, alam naman ninyo na mga kawatan kayong lahat. Okay? Lahat ng kawatan. Kung hindi ka kawatan, exempted ka. Okay? Ngayon, mga kababayan, daan muna tayo sa basic. Alright? So, sa ating mga simpleng mga mamamayan, di ba? Kailangan malaman natin kung paano ba pinoproseso ang budget ng Pilipinas, ng buong pangkalahatan. So, ito ay nanggagaling nga ito sa executive branch na kung saan diyan sa appointee ni Bangag diyan sa DBM. 'Di ba? Nanggagaling yung pag-prepare nila ng budget sa kada taon. All right? So since appointee ni Bangag diyan, pwede nilang lansihin, pwede nilang dugasin kasi from Bangag ang Office of the President at ang DBM
silang dalawang departamentong yan ang nagpe-preparar sa budget natin for for fiscal year. So ngayon mga kababayan, nakakagalit kasi talaga yung mga ginayupak na ito dahil pinipilit tayong dugasin. So every year may budget. Ngayon mga kababayan, so hinahanda yan ng Pangulo niyong Bangag at ng DBM kung ano-ano yung mga pangangailangan o kung ano ang, sinasubmit nila yan sa Congress, lower and upper house nga, para magpag-usapan nila o yung tinatawag nilang deliberation. So ngayon, di ba, bawat ahensya nagpo-propose sila ng kanilang budget sa kanilang mga departamento sa kada taon o every fiscal year. So ngayon kaya nga may pinapakinggan natin sa Congress, sa lower and upper house kung paano nila dinidepensa itong budget na ito sa kanilang departamento. So ang may punot dulo niyan, okay? Ang nagsasubmit niyan ay ang Office of the President, okay? At syempre yung DBM nga. At yes mga palangga, cute daw ng background sabi ni Bagat. And ang tinatawag dito na naririnig ninyo na NEP or National Expenditure Program. Yes. Okay, Alicia, thank you so much. Ngayon mga palangga, yung mga detalyadong eklabush na budget, na mga gastusin sa bawat departamento, yun ay sinusumite. Ngayon, doon nga sa mga crocodile, sa mga jutang genimes diyan sa Congress. Ngayon, anong ginagawa ng mga inayupak na yan? Ayun, pinagdidiskusyon na nila or nagde-deliberate sila, pinag-uusapan nila sa Congress. O ito, di ba? Tapos may budget hearing. O yan, ba? Hindi pa masyadong, let's say, sa a certain department, masyadong mataas yung pinopropose mo. Mataas na may tinatawag silang ceiling di ba? Parang hanggang dito ka lang sa amount na to. Medyo babaan mo, ganyan-ganyan. So pagmimitingan nila sa simpleng pananalita, pag-uusapan nila, magkakaroon ng deliberation diyan sa mababang kapulungan na sinasabi at sa mataas na kapulungan ng mga mandarambong, which is sa Senado. So ngayon, mga palangga, at nagpaliwanag na rin naman yan ang ating mga magagaling na abogado. At yes, ayan. Yeah, si Jess, anong eksena dito? So, sa ating simpleng kaalaman, pinag-usapan sa lower house and upper house, House of Representatives and Senate. So, pag meron silang hindi pinagkakasunduan na certain line or whatsoever dyan, so yun yung tinatawag na bicameral hearing or meeting. At yun na nga mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita na dala nila Madam Maharlika at Atty. Panelo. As always, mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.